Hello mga kadulpen. Ito, mayroon na naman tayo pag-uusapan. Simple lang pag-uusapan natin. Itong si Ate Claire. Di na ako mag-aati sa'yo. Gawa ng mas matanda naman ako sa'yo eh. Attorney ka pa naman. Bakit hindi mo gamitin ang iyong pagiging lawyer sa tamang pagpapahayag sa taong bayan? Bakit ginagamit mo yung mga alipuris mong media na oo nang oo lang sa iyo, na hindi ka kinukontra sa sinasabi mo? Kung ako dyan, magtatanong sa iyo, yung sinabi mo na tinanong ng isang reporter na kaklos ba o kaibigan ba si ba yung mabanta ng yung hinuli ni Pangulong Ferdinand Marcos? Tapos ang ipinakita mo litrato ni Duterte, ni Sara. Anong klaseng sagot yun? Di ba? Sagot ng medyo may kaunting problema. Sagutin mo ng maayos. Marami magpapatunay Nagyakapan pa ngayon dalawa Nandun pa si Lisa Marcos. Maraming silang picture na magkasama. Tapos sabi mo hindi magkaibigan. Ikaw naman. Magsalita ka lang Ikaw mismo yung salita mo, kinukontra mo. Ayusin mo. Dapat ang sasalitain mo yung mga ginawa ng Pangulo. Kung ano na ang kanilang mga achievement na ginawa sa loob ng ilang taon. Ngayon, 2 taon na lang nalalabi. Wala pa kami nakikitang achievement ni Marcos. Ang achievement ni Marcos ngayon, panghuhuli sa mga lumalaban sa kanya. Ginagamit ang buong pwersa ng gobyerno. O di ba? Kita mo, i-impeach niyo si Sara sa pamamagitan ng Malacanang. Ginagamit yung ombudsman, ginagamit yung DILG, ginagamit yung NBI. Ngayon, dati ang kuwa pabor, ngayon against na. Ginagamit pa yung BIR. Ginagamit ang Kongreso, pati pa ang Senado. Biro mo, nag-iisang babae, pinagkaisahan nyo, buong pwersa ng gobyerno ng Pilipinas, mapatanggal lang isang babae. Kung ako mag-iisip, doon ako sa isang babae tinatanggal nyo sa Vice President. Bakit? Ganun siya ka-importante. Ganun siya kalakas. Ibig sabihin, matatag siya. Pero mo, hindi siya sumusurrender. Hindi siya nagbabackslide. Lumalaban siya. Ibig sabihin, nasa kanya ang tama, wala sa inyo. Sabay, nasa inyo rin ang tama. Tama ng pag-iisip. O, di ba? May tama ang pag-iisip. Okay. May tama ang bahala kayo sa tama. Kung anong tama mayroon kayo. O, di ba? Mamaya, may patawag nyo rin ako. Di ba? Hulihin nyo rin ako. Kayo nga, kung manglait kayo, below the belt na Kami, gumaganti rin kami. Siyempre, pinagtatanggol namin ang BP Sara namin. Kasi, nagtatrabaho siya. Wala siyang ginagawa. Kalukuhan nyo. Kayo ang walang ginagawa. Puro kayo pamumulitika. Siya, tumutulong siya sa mga taong nagkakaroon ng calamity. Nagtatanim siya. Ayun lang naman dapat ang gawin niya. Kasi, unang-una, wala naman siyang budget. Tinanggalan nyo. Ang binigay nyo niya, 700 million. Ano yun? Vice President. Saan pupulutin yun? Samantala kayo, ang pang-ayuda nyo, bilyon-bilyon. Ang project nyo sa flood control, bilyon-bilyon. Pero wala naman. Nakikita. Samantala kay Sara, may nakikita. Di ba? Ganun. Abang lang tayo. 2028. Okay? 2028, Sara Duterte for President.
Sana kayong mga senador, bago kayo bumoto ng yes, pag-isipan nyo mabuti. Okay? Huwag nyong ilagay sa utak nyo dahil sa kalabang kayo. Hindi. Dapat doon kayo sa ebidensya. Kung talagang may ebidensya, yes. Kung wala, no. Yun dapat. Pero huwag yung baluktutin ang batas, ang ebidensya. Gaya ng ginagawa ni Tulfo. Binding dalo. Gaya ni Remulla. O, di ba? Sana ang utak nyo huwag gumaya sa kanila. Di ba? O, okay? Okay, bye-bye. Dolphin TV, please support. Okay? Bye.